Magandang araw po sa inyong lahat. Nakakalungkot, subalit nangyayari na may ilan sa ating mga kasamahan ang sa huli ay sising alipin dahil sa pabigla-biglang aksyon na nauuwi sa krimen, kaya minabuti ko na ang maging paksa natin ngayon dito lang sa F. Santos. Dagdag kaalaman ay ang pag-iwas sa burnout at stress, lalo na sa mga sitwasyon na may mga kasamahan na mahirap pakisamahan. Alam kong marami sa inyo ang nakakaranas ng mga hamon sa trabaho, gaya ng mga kasamahan na palaging late, tamad, o kaya'y paulit-ulit na nagkakamali. Napakahalaga na matutunan nating harapin ang mga ganitong sitwasyon nang hindi naapektuhan ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Pagkilala sa mga palatandaan ng burnout at stress. Bago natin pag-usapan ang mga solusyon, mahalagang matukoy muna natin ang mga palatandaan ng burnout at stress. Ang mga ito ay maaaring pisikal, emosyonal, o mental. Maaaring kabilang dito ang madalas ay pisikal. Pagod na pagod, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, problema sa pagtulog, pagbaba ng resistensya sa sakit. Pwedeng ito ay emosyonal. Pagkairita, pagkabalisa, pagkalungkot, pagkawala ng interes sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan, pagiging negatibo. Maaari din na mental. Kahirapan sa konsentrasyon, pagiging malilimutin, pagbaba ng produktibidad, pag-iwas sa trabaho. Kung nakakaranas ka na ng ilan sa mga ito, mahalagang kumilos na. Huwag mong hayaang lumala ang sitwasyon. Mga estratehiya sa pag-iwas sa burnout at stress. Narito ang ilang mga estratehiya na maaari mong gawin upang maiwasan ang burnout at stress. Komunikasyon sa taong malapit sa iyo, pamilya, kasamahan, kaibigan o officer mo. Kung mayroon kang problema sa isang kasamahan, subukang makipag-usap sa kanya ng maayos at kalmado. Ipaliwanag ang iyong nararamdaman at ang epekto ng kanyang mga kilos sa iyo at sa inyong trabaho. Siguraduhing magalang at propesyonal ang iyong pananalita. Kung hindi pa rin gumana, humingi ng tulong sa inyong supervisor o manager. Limitahan ang pakikisalamuha o pakikiwagtalo. Kung ang isang kasamahan ay nagdudulot ng negatibong epekto sa iyo, subukang limitahan ang pakikisalamuha sa kanya. Huwag mong hayaang maabsorb ka ng kanyang negativity. Ituon mo ang iyong atensyon sa iyong trabaho at sa mga taong nagbibigay ng positibong impluwensya sa iyo. Kailangan din ay may sapat tayong pagpapahinga. Siguraduhing magpahinga ka ng sapat. Ang kakulangan sa pagtulog at pahinga ay maaaring magpulala ng stress at burnout. Maglaan ng oras para sa iyong sarili, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, at mag-relax. Epektibong pamamahala ng oras. Alamin kung paano mo mapapamahalaan ng maayos ang iyong oras sa trabaho. Magtakda ng mga prioridad at tiyaking natapos mo ang iyong mga gawain ng maayos. Ang pagiging organisado ay makakatulong upang mabawasan ang stress. Paghahanap ng suporta, huwag kang maiyang humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan, pamilya, o mga kasamahan. Ang suporta ng ibang tao ay napakahalaga sa pag-iwas sa stress at burnout. Maaari ka ring sumali sa mga support group para sa mga security guard. Pag-aalaga sa sarili, bigyan mo ng pansin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, at maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pag-iwas sa stress at burnout. Pag-iwas sa karahasan. Mahalaga rin na matutunan nating kontrolin ang ating emosyon at maiwasan ang karahasan. Ang pagpatay sa isang kasamahan ay hindi kailanman ang solusyon sa problema. May iba pang paraan upang harapin ang mga hamon sa trabaho. Kung nakakaramdam ka ng matinding galit o frustration, humingi ka ng tulong sa mga awtoridad o sa mga profesional sa mental health. May mga taong handang makinig at tumulong sa iyo. Pinakamabuti na magagawa na kayo ay mag-report sa mga inspector, supervisor at sa agency ninyo mismo upang maiwasan na makagawa pa kayo ng krimen. Sa ating conclusion, ang pag-iwas sa burnout at stress ay isang patuloy na proseso. Kailangan nating maging alerto sa mga palatandaan ng stress at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Tandaan, ang inyong kaligtasan at kabutihan ay napakahalaga. Huwag ninyong hayaang ang stress at mga problema sa trabaho ang magdikta ng inyong buhay. Magpakita kayo ng pag-aalaga sa inyong sarili at humingi ng tulong kung kinakailangan. Maraming salamat, sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay paki-share upang mas marami pang makaalam.